Lahat ng pinaniwalaan mo ay isang kasinungalingan. Sinabi nila na hindi mahalaga ang pera. Sinabi nila na ang college ang susi. Sinabi nila na kumuha ka ng stable na trabaho, sundin mo lang passion mo, maghintay ka lang ng maayos. At pinakamalala, sinabi nila na toxic daw ang masculinity. At naniwala ka naman dito. Hindi dahil bobo ka, kundi dahil planado na talaga ng sistema na maniwala ka. Kasi mas madaling kontrolin ang mga mahihinang lalaki kaysa sa malalakas na lalaki. Simula pagkabata mo, pinoprogram ka na ng mundo. Mga teacher, TV shows, artista, pati mga magulang mo. Paulit-ulit nilang sinasabi ang iisang script. Script na ginawa para manatili kang maamo na parang aso, masunurin at maging average lang. At kung hindi ka magigising, yun mismo ang landas na tatahakin mo. Pero ngayon, ibubulgar ko ang 6 sa pinakamalalaking kasinungalingan na pinapakain sa'yo ng society. Mga kasinungalingang sumisira sa future mo. Mga kasinungalingang nagnanakaw ng yaman, kapangyarihan, respeto, at pati identity mo bilang lalaki. Makakaramdam ka ng galit sa katotohanan na to. Kasabay naman nito ang pagliyab ng apoy sa puso mo. Kaya makinig kang mabuti. Dahil yung sasabihin ko sa'yo ay hindi lang basta opinyon, katotohanan to. Number 1. Money doesn't buy happiness. Buong buhay mo madalas mong marinig ang salitang money doesn't buy happiness. At sumasang-ayon ka lang. Minsan inuulit mo pa sa sarili mo lalo na kapag nasa mahirap kang sitwasyon, kapag walang laman ang wallet mo, kapag hindi mo ma-afford ang buhay na gusto mo. Isa to sa pinakadelikadong kasinungalingan na pinapakain ng society sa mga lalaki kasi napapanatili ka nitong broke pero wala kang guilt tungkol dito. Isipin mo nga, sino ba ang nakikinabang sa paniniwalang to? Gobyerno, mga korporasyon, mga amo, mga bangko, gusto nila makontento ka sa tira-tira. Gusto nila na paniwalaan mo na sapat ka na sa buhay mo ngayon. Stress, lubog sa utang, at ang mga limitasyon. Kasi ang lalaking naniniwalang hindi mahalaga ang pera, hindi yan maghahabol dito. At ang lalaking hindi pinapahalagahan ng pera ay madaling kontrolin. Tanggalin na natin ang kalokohan dito. Tama ka, baka hindi mabili ng pera ang happiness sa fairy tale na kahulugan nito. Pero mas mahalaga ang binibili ng pera. Kalayaan. Kalayaan sa utang. Kalayaan sa pagmamakaawa. Kalayaan mula sa mga boss, alarm clock at sweldo na halos pambayad lang ng bills. Kalayaan na umalis sa mga sitwasyon na ayaw mo. Kalayaan para protektahan ang mga taong mahal mo. At kapag may kalayaan ka, hindi mo na kailangan habulin ng happiness. Natural na lang siyang darating sa'yo. Ito ang psychological truth. Ang tao ay wired para sa security at autonomy. Kapag wala kang pera, wala sa'yo ang dalawa na yan. Nakakulong ka sa survival mode. Iniisip mo kung paano babayaran ng renta, mga bills, o kung biglang masira ang sasakyan mo. At kapag ang utak mo ay nakalock sa survival mode, halos imposibleng maging masaya. Mapapansin mo ang mga mahihirap, oo nakakangiti at nagagawa nilang tumawa, pero deep down, dala nila yung anxiety na hindi nawawala. At yung mayayaman, kahit anong sabihin ng society sa kanila, ay hindi automatic na miserable. May problema sila oo, pero hindi survival problems. At ang survival problems ang pinakamabigat na kadena na pwede mong isuot. Diyan ka tinatrap ng society. Ipinapakita nila yung mga celebrity na overdose, mga billionaire na divorced sa asawa. Mayayamang nagrereklamo na malungkot pa rin sila. Tapos sasabihin nila, kita mo yan? Money doesn't buy happiness. Pero hindi nila sinasabi ang buong kwento. Yung celebrity na overdose, may pera siya pero wala siyang disiplina. Yung billionaire na divorced sa asawa, mayaman siya pero wala siyang alam sa babae. Yung mayamang depressed, nag-ipon siya ng pera pero hindi ng purpose. Hindi sapat ang pera lang, pero kapag wala ka nito, lahat ng bagay ay nagiging mas mabigat at mahirap. Isipin mo to, 2 lalaki ang gumising sa umaga, yung isa broke. Pag-check niya ng phone niya, puro bills na hindi niya kayang bayaran. Sumama ang loob niya, papasok siya sa trabahong kinasusuklaman niya para lang mabuhay. Lahat ng kilos niya ay galing sa desperation. Yung isa, mayaman, pag-check niya ng phone niya, hindi bills kundi investment updates. Hindi niya kailangan pumasok sa trabaho, pero pipiliin niyang mag-build kasi expansion ang buhay niya, hindi survival. Kakain siya ng gusto niya, babiyahe siya kung saan niya gustuhin. Pinaprioritize niya ang health niya, pamilya niya at ang legacy niya. Ngayon sabihin mo kung sino ang mas may chance na maging masaya. Kasi ito ang totoo, hindi mag-guarantee ng pera ang happiness, pero pinapalakas nito ang kung sino ka na talaga. Kung disiplinado ka, lalawak ang options mo. Kung careless ka, masisira ka. Pero sa kahit anong anggulo, hindi mo maitatanggi ang kapangyarihan ng pera.
Ang katotohanan, yung mga lalaking nagsasabing money doesn't buy happiness, karaniwan sila yung hindi nakakakuha nito. Sinasabi nila yon para maibsan yung sakit, isang palusot, isang kalasag, para matanggap nila ang pagiging average nang hindi kinakaharap ang kahihiyan nito. Pero ito ang masakit na katotohanan. Walang rumerespeto sa lalaking nagsasabing hindi siya interesado sa pera. Tinotolerate lang siya kasi harmless siya. Ang mga babae, hindi humahanga sa lalaking walang pera. Pwede silang maawa, oo, pero hindi ka nila dinedesire. Ang mga lalaki, hindi susunod sa isang broke na leader. Hindi ka pwedeng mag-inspire kung sarili mong bills ay hindi mo kayang bayaran. Ang society, hindi binibigyan ng reward ang kahirapan. Inaabuso niya ito. Ang pera ay hindi masama. Ang pera ay hindi mababaw. Ang pera ang foundation. At kung wala ka nito, lahat ng aspeto ng buhay mo ay limitado. Gusto mong maging maayos ang buhay mo? Pera ang pambili ng gym, diet at oras. Gusto mong protektahan ang pamilya mo? Pera ang pambili ng seguridad, edukasyon at oportunidad. Gusto mong mag-travel, mag-explore, maikot ang mundo? Pera ang pambili ng ticket. Gusto mong makatakas sa sistema? Pera ang independence. Kaya huwag kang magpapaloko. Huwag mong hayaan na ma-shame ka sa paniniwalang greedy ka o mababaw kapag humahabol ka sa pera. Ang totoo, kapag hindi ka humabol sa pera, dun ka nagiging selfish. Kasi pag broke ka, hindi mo kayang alagaan ang kahit sino, pati ang sarili mo. So ano ang action step? Paano ka makakawala sa programming na to? Una, baguhin mo ang tingin mo sa pera. Tigilan mong isipin na masama o mababaw ito. Tingnan mo siya kung ano talaga siya. Bilang tool, weapon, at power. Pangalawa, huwag mong sabihin na hindi mo pinapahalagahan ang pera. Dapat inaalagaan mo ito, nirerespeto, at sobra mong pinag-aaralan hanggang sa ma-master mo ito. Pangatlo, intindihin mo na ang paghabol ng pera directly ay hindi effective. Hindi ka yayaman dahil gusto mo ng pera. Yayaman ka kapag gumagawa ka ng value, mag-solve ka ng problema, i-develop mo ang skills mo, gumawa ka ng leverage. Ang pera ay sumusunod sa lalaking nagbibigay ng value. Pang-apat, kontrolin mo ang paggastos mo. Kahit malaki na ang kinikita mo, kung malaki rin ang ginagastos mo, broke ka pa rin. Ang tunay na yaman ay galing sa pag-ipon ng assets, hindi sa liabilities. At panghuli, gamitin mo ang pera bilang means, hindi end. Huwag mo siyang sambahin. Huwag mong gawing identity. Gawin mong alipin. Kasi kapag pera na ang nagsisilbi sa'yo, imbes na ikaw ang nagsisilbi sa pera, dun mo makukuha ang totoong prize, kalayaan. At ang kalayaan, siya ang lupa kung saan tumutubo ang happiness. Kaya tapusin na natin ang kasinungalingang to. Baka hindi nga direktang nabibili ng pera ang happiness. Pero pera ang bumibili ng lifestyle, freedom, oras, at opportunities kung saan lumalakas ang happiness. At ang lalaking hindi kayang tanggapin ang katotohanang to, talo na siya mula pa lang sa simula. Number 2. College is the key to success. Ito ang pangarap na binenta sa'yo simula pagkabata mo. Mag-aral ka ng mabuti, kumuha ng magandang grado, pumasok sa college at siguradong magiging successful ka. Parang golden ticket. Parang guaranteed na daan papunta sa yaman, respeto, at secure na future. Paulit-ulit itong sinabi ng mga magulang mo. Pinukpok ng teachers, ginlorify ng movies, at lahat ng importanteng tao sa paligid mo ay nagsabi, college ang daan. Pero ito ang realidad. Sa panahon ngayon, ang college ay isa sa pinakamalaking scam na ibinenta ng society sa'yo. Huwag mong isipin na mali ako. Kung gusto mong maging doktor, engineer, or lawyer, oo, kailangan mo ng college. Pero maging honest tayo, hindi lahat nag-aaral ng medicine or law. Karamihan, kumukuha ng walang kwentang kurso, gumagastos ng milyon, nagtatapos na may utang at nauuwi rin sa trabaho na kaya mo namang makuha kahit wala kang diploma. Bakit ba pinipilit nilang itulak ang kasinungalingang to? Kasi ang sistema ay nabubuhay sa mga masunurin na trabahador. Ang eskwelahan ay hindi tinuturo kung paano mag-isip. Hindi nila tinuturo ang tungkol sa yaman. Hindi rin nila tinuturo ang freedom. Ang tinuturo nila ay sumunod ka. Umupo ng tahimik, mag-memorize, sumunod sa utos, ulitin lang ang tinuro at huwag lumihis sa linya. Sa madaling salita, sinasanay ka nilang maging empleyado. At sino ang nakikinabang? Mga korporasyon, gobyerno, mga bangko. Isipin mo, 4 na taon, o minsan mas mahaba pa, nagbabayad ka ng sobrang mahal na tuition fee. Kadalasan, uutang ka pa. Yung utang na yon, dala mo na bago ka pa magsimula sa totoong buhay. Tapos makakapagtapos ka, saan ka pupunta?
Trabaho. Trabaho kung saan boss mo ang may-ari ng oras mo, energy mo, at future mo. Uubos ka ng taon para bayaran lang ang utang na nakuha mo sa kolehiyo para lang magkaroon ng pribilehiyo na magtrabaho sa iba. Slavery na may extra steps lang. Samantala, ang mundo ay puno ng mga self-made men na hindi sumunod sa script na yon. Mga tech founders, entrepreneurs, investors, creators. Yung pinaka-powerful na lalaki, hindi sila naging powerful dahil sa college. Naging powerful sila kasi na-master nila ang value. Natutunan nilang mag-solve ng problema, mag-take ng risks, at gumawa ng leverage. Pero ito ang twist, ayaw ng society na makita mo yon. Kaya binebenta nila ang one-size-fits-all na landas na tinatawag nilang higher education. Kahit outdated na. Noong mga dekada na nakalipas, may silbi pa ang college. Kakaunti lang ang may degree kapag meron ka, parang elite ka. Pero ngayon, lahat may diploma na. Lahat nalulunod sa papel. Punong-puno na ang marketplace. At ngayon, wala nang pakialam ang employers kung may degree ka. Ang tinitingnan nila kung kaya mo ba. At eto ang psychological trap. Karamihan, hinahabol ang degree hindi para sa knowledge, pero para sa validation. Gusto nila ng sense of safety. Gusto nila ng approval ng magulang nila. Gusto nila na tingnan sila ng society bilang educated. Ego disguised as ambition. Pero ang ego hindi nagbabayad ng bills. Ang utang hindi nagbibigay ng freedom. At ang knowledge na hindi ginagamit ay walang kwenta. Ngayon, tingnan natin ang numbers. Tumaas na ng sobra ang cost ng college sa mga nakaraang dekada, pero ang sahod ay hindi sumabay. Ibig sabihin, nagbabayad ka ng mas mahal para sa mas kaunti. Samantala, libre na ang knowledge ngayon sa internet. Kahit anong gusto mong matutunan, business, coding, marketing, finance, psychology, pwede mong aralin online, mura o libre. Pero madami pa rin naloloko na ang degree equals success. Eto ang totoo, skills beats degrees. Sa totoong mundo, walang pake kung ano ang inaral mo. Ang tanong, kaya mo ba gumawa? Kaya mo ba magbenta? Kaya mo ba mag-solve ng problema? Kaya mo bang mag-create ng value? Yun ang tunay na currency ng success, hindi diploma. Ang nakakalungkot, karamihan ng lalaki, nare-realize lang ito kapag huli na. Nasayang nila ang taon sa mga walang kwentang aralin, tapos pagka-graduate nila, isa lang silang average na lalaki na may average skills sa isang sobrang punong market. Pagdating ng oras na yon, may utang na sila, desperado, at tinatanggap na lang ang kahit anong trabaho para mabuhay. Kaya paborito ng society ang kasinungalingang ito, na-trap ka nila bago ka pa magsimula. So ano ang alternative? Ano ang action? Una, maintindihan mo na magkaiba ang education at college. Education ay essential. Self-education, learning skills, pag-build ng utak, priceless yan. Pero ang college, isa lang yung option. At sa karamihan ng kaso, worst option pa. Pangalawa, mag-focus ka sa skills na may bayad. Aralin mo yung skills na may value sa market. Sales, coding, marketing, finance, leadership, public speaking, persuasion, negotiation. Ito yung tunay na tools ng yaman at freedom. At ang maganda, hindi mo kailangan ng classroom para matutunan ito. Pangatlo, i-invest mo yung pera na dapat sana tuition sa totoong bagay. Mag-start ka ng business, matuto mag-trade, gumawa ng content, bumili ng assets, mag-travel at kumuha ng experience. Mag-build ng network kasama ang ambitious na mga lalaki. Mas may silbi pa yan kesa umupo ka sa lecture, nakakaantok, at nagme-memorize ng mga bagay na kakalimutan mo rin lang pagkatapos ng exam. Pang-apat, tigilan mo ang paghahabol ng validation. Karamihan ng lalaki, nagko-college kasi gusto nila ng approval mula sa parents, sa society. Sa babae, tigilan mo ang pamumuhay para sa palakpak ng iba. Mabuhay ka para sa mission mo. At panghuli, magkaroon ka ng builder mindset. Itigil mo ang tanong na, anong degree ang kukunin ko? Palitan mo ng, anong skills ang kailangan ko? Anong value ang kaya kong gawin? Anong problema ang kaya kong solusyonan? Kasi kapag nasagot mo ang mga tanong na yan, susunod na sa iyo ang pera at success. Kaya tapusin na natin ang kasinungalingang to. College is not the key to success. Ang tunay na susi ay self-education, discipline, risk-taking, at lakas ng loob para lumabas sa sistema. Tandaan mo, ang lalaking umaasa lang sa diploma, madali siyang palitan. Pero ang lalaking nag-build ng skills, network, at value, hindi siya matitinag. Ang mundo ay hindi nire-reward ang mga sumusunod lang sa script. Nire-reward nito ang mga lalaking gumagawa ng sarili nilang script.
Number 3, get a stable job and you'll be secure. Mula pagkabata, paulit-ulit mong naririnig yung script. Mag-aral ka ng mabuti, galingan mo, para makakuha ka ng stable na trabaho at magiging secured ang buhay mo. Maganda pakinggan, di ba? Stability, security, predictability, parang pangako ng isang ligtas na buhay. Sumasahod kada 2 linggo, may benepisyo, may retirement plan, may pension. Pero sisirain ko na yung ilusyon na yan. Ang stable job ay kulungan lang na gininto ang rehas. Hindi yan security, yan ay dependency. At ang dependency ay mas malambot lang na bersyon ng pagkaalipin. Isipin mo, tuwing umaasa ka sa isang kumpanya, isang boss, isang sahod, ibinibigay mo ang buong buhay mo sa kamay ng ibang tao. Isang desisyon lang sa boardroom, isang pagbagsak sa ekonomiya, isang email na nagsisimula sa "We regret to inform you" at biglang maglalaho ang sinasabi nilang stability. Hindi yan security, fragility yan na nakamaskara bilang comfort. Ito ang katotohanan na ayaw ipakita ng lipunan. Ang mga trabaho, hindi yan ginawa para maging malaya ka. Ginawa yan para maging masunurin ka. Kailangan ng sistema ng mga trabahador. Mga lalaking handang ipagpalit ang oras nila kapalit ng pera, na papasok araw-araw, mag-clock in, mag-clock out, at hindi kailanman ke-questionin ang mas malaking picture. Ang stable job, hindi talaga para sa safety mo. Para yun sa safety ng sistema. Para tuloy-tuloy ang takbo ng makina, para tuloy-tuloy ang buwis, para tuloy-tuloy ang paglaki ng mga korporasyon. At ang malungkot, karamihan ng mga lalaki ay nabibiktima sa kasinungalingan na to at buong buhay ay nagtatrabaho para sa pangarap ng ibang tao. Mas malalim pa, ang stable job ay tinuturuan ka mabuhay sa takot. Natatakot kang mawala ito. Natatakot kang magkamali. Natatakot kang magsabi ng totoo kasi nakasalalay ang kabuhayan mo sa kaligayahan ng boss mo. Hindi yan security, yan ay tali. Samantalang ang lalaking gumagawa ng sarili niyang daan, entrepreneur, investor, creator, oo may risk, pero may kapangyarihan siya. Kapag natuyo ang isang source ng income, gumagawa siya ng bago. Kapag bumagsak ang isang venture, nag-a-adapt siya. Ang security niya ay galing sa sarili niya, hindi sa paycheck. At ito ang paradox. Kapag mas stable ang trabaho mo, mas hindi stable ang buhay mo. Kasi ang buong future mo ay nakapatong lang sa isang haligi, ang employer mo. Tignan natin ang history. Ang dami ng industriya na biglang naglaho. Tech advances, automation, outsourcing, yung mga dati na stable jobs, wala na. Factory worker, coal miner, kahit office clerk, lahat yon secure dati. Pero naging obsolete lang sa loob ng ilang taon. Akala mo immune ang trabaho mo ngayon. Ito ang psychological trick. Sinasabi nila, huwag kang mag-alala, maging loyal ka lang, umakyat sa ladder, safe ka na. Pero ito ang problema, yung ladder nakasandal sa pader na unti-unting guguho. At kadalasan sa oras na maramdaman ng mga lalaki ang katotohanan ito, huli na, nasa 40s o 50s na sila, nakatali sa career na kinamumuhian nila, financially trapped, sobrang takot mag-risk, at sobrang pagod na para magsimula ulit. Pero ikaw, hindi mo kailangang mapunta sa ganyang sitwasyon. Ang totoo, ang tunay na security ay hindi galing sa stability. Galing yan sa lakas. At sa panahon ngayon, ang lakas ay independence. Multiple streams of income, pagmamay-ari ng oras mo, control sa destiny mo. Ipagkumpara natin ang dalawang lalaki. Unang lalaki, may stable corporate job, isa lang ang paycheck. Umasa siya dito ng buo, nasa office politics siya. Kinakain niya ang salita niya para lang wag sumablay at araw-araw nagdadasal na hindi sila tamaan ng layoffs. Parang stable ang buhay niya hanggang sa hindi na. Pangalawang lalaki, gumagawa ng skills na kailangan ng market. Nag-freelance, nag-i-invest, gumagawa ng digital assets, baka may maliit na negosyo. Wala siyang stable job, pero marami siyang paraan para kumita. Kung mawala man ang isang client, kukuha siya ng iba. Kung bumagsak ang isang venture, lilipat siya ng strategy. Oo, may uncertainty, pero mas matibay ang pundasyon niya kasi walang iisang tao ang may hawak ng buhay niya. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, alin sa dalawang lalaking to ang totoong secured? Ito ang dahilan kung bakit sobrang delikado ang kasinungalingan na ito. Nagagawa nitong palitan ng kalayaan mo kapalit ng comfort. Sinasayang nito ang dekada ng buhay mo kapalit ng ilusyon ng stability. At sa oras na makita mo ang katotohanan, ibinigay mo na ang pinakamagagandang taon ng buhay mo. So ano ang way out? Una, tigilan mo na ang pagsamba sa paycheck. Ang paycheck ay parang droga na pinapanatili kang addicted sa system. Masarap siya sa simula,
pero ginagawa kanyang dependent habang tumatagal nang hindi mo namamalayan. Pangalawa, mag-build ka ng skills na hindi mapapalitan. Hindi degrees, hindi titles. Skills. Kakayahan magbenta, mag-lead, mag-market, mag-invest, gumawa ng systems. Ito ang shield laban sa uncertainty. Pangatlo, mag-diversify ka ng income. Kahit may trabaho ka pa, gumawa ka na ng side streams, mag-freelance, mag-invest, gumawa ng online business, magtanim ka ng seeds, kasi ang isang income stream ay parang lubid na nakatali sa leg mo. Pang-apat, palitan mo ang definition mo ng security. Ang totoong security ay hindi galing sa stability, galing yan sa adaptability. Ang lalaking marunong mag-adapt, laging ligtas kahit anong mangyari. Ang lalaking kapit na kapit sa stability, laging at risk kasi ang stability ay ilusyon. At ang panghuli, take ownership. Tigilan mo ang umasa sa boss, kumpanya o korporasyon para iligtas ka. Walang darating para sagipin ka. Ang security mo ay responsibilidad mo. Diretsahan na. Ang lalaking may stable job, hindi secure. Siya ay domesticated. Siya ay dependent. Isang maling araw lang, wasak na siya. Pero ang lalaking nagtatayo ng sarili niyang value, sariling sistema, sariling landas, yun ang lalaking hindi mababasag. Kaya tapusin mo na ang kasinungalingang ito. Tigilan ang paghahabol sa stability. Simulan mong buuin ang lakas. Kasi ang tunay na security, hindi galing sa trabahong meron ka. Galing yan sa tao na nagiging ikaw. Number 4. Being equal means men and women are the same. Isa ito sa pinakamapanganib na kasinungalingan ng modernong mundo. Simula't simula, sinabi sa'yo na dahil equal daw ang lalaki at babae, ibig sabihin pareho lang sila. Interchangeable, identical. Na akala nila parang kaya mabura ang biology, psychology, at evolution gamit lang ang political slogan. Pero ito ang totoo, ang equality ay hindi ibig sabihin ay sameness. Oo, equal ang value ng lalaki at babae bilang tao. Pero hindi ibig sabihin magkapareho ang roles, strengths at desires nila. At ang fact na kailangan pang ipaliwanag to, ibig sabihin sobrang lalim na ng pagkakabaon ng kasinungalingang to sa society. Ito ang reality, magkaiba ang lalaki at babae, malalim, fundamental, by design. Ang lalaki ay ginawa para sa lakas, risk, provision at leadership. Ang babae ginawa para sa nurturing, sustaining, at pagpili ng best partner. Hindi ito oppression, biology to, polarity to. At ito rin ang dahilan kung bakit nakaligtas at nagpatuloy ang tao sa simula pa lang. Pero ang society ngayon, na laging gustong palambutin ang lalaki at guluhin ang babae, sinasabi na ang differences ay social construct lang. Sinasabi nila na wala daw masculinity at femininity, na lahat ay choice lang, na pareho lang daw ang lalaki at babae. Kasinungalingan yon. At yun ang pumapatay sa attraction sa pamilya at sa kinabukasan. Isipin mo, kung pareho lang ang lalaki at babae, bakit mas malakas on average ang lalaki? Bakit natural na naa-attract ang babae sa lalaking kayang mag-lead, mag-protect, at mag-provide? Bakit ang lalaki ay gusto ng respeto at ang babae gusto ng security? Bakit tinetest ng babae ang strength ng lalaki at bakit nagko-compete ang lalaki para sa status? Hindi yan aksidente ng culture. Hardwired truths yan. Nakaukit sa DNA mo, milyon-milyong taon ng evolution. Pero bakit ayaw nilang makita mo to? Kasi kapag naniwala ka na pareho lang ang lalaki at babae, mawawala ang unique role ng lalaki. Ang masculinity biglang nagiging toxic. Ang leadership biglang nagiging oppression. At biglang, ang natural strength ng lalaki nagiging weapon laban sa kanya. Kapag tinuring mong pareho ang lalaki at babae, namamatay ang polarity. At kapag namatay ang polarity, namamatay ang attraction. Kaya bumabagsak ang relationships ngayon. Kaya maraming lalaking mahina, babaeng hindi masaya, at pamilyang nagkakawatak-watak. Kasi lahat tayo na-trap sa maling role. Ang lalaki, pinipigilang maging masculine dahil ayaw matawag na sexist. Ang babae, pinipigilang maging feminine dahil gusto niyang makipag-compete sa lalaki. Ang resulta? Walang satisfied, walang fulfilled, at walang naa-attract. Ito ang brutal na realidad. Equal ang lalaki at babae sa pagdating sa value, pero magkaiba ang design. Ang power ay hindi galing sa pagtanggi sa differences, kundi sa pag-embrace nito. Ang lalaki meant to be strong, magbuhat ng mabigat, mag-lead, mag-risk, magtiis ng sakit para sa proteksyon. Ang babae meant to be nurturing, magpalambot, mag-inspire, pumili ng karapat-dapat at paramihin ang binibigay ng lalaki.
Ang roles nila ay hindi para mag-cancel, kundi para mag-complement, para kumpletuhin ang isa't isa. Pero sabi ng kasinungalingan, kapag kinilala mo ang differences, sexist ka daw. Kapag nag-lead ang lalaki, controlling daw siya. Kapag nag-nurture ang babae, oppressed daw siya. Yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng generation ng confused men at resentful women, parehong nagpe-pretend na maging tao na hindi naman sila. Simple lang ang psychology nito. Ang modern society ay gusto ng lalaking mahina, kasi ang strong men mahirap kontrolin. Families na built on polarity, mahirap sirain. Pero kapag naniwala ang lalaki na wala siyang kaibahan sa babae, titigil siyang magsikap maging strong, susupilin niya ang nature niya, mawawala ang edge niya. At kapag nawala ang edge ng lalaki, mawawala din ang respeto ng babae sa kanya. Kapag namatay ang respeto, mamamatay din ang attraction. Unti-unting nabubulok ang relasyon mula sa loob. So ano ang solusyon? Una, tigilan mo ang paghingi ng tawad dahil naging lalaki ka. Ang masculinity ay hindi toxic. Weakness ang toxic. Cowardice ang toxic. Pero strength, leadership, discipline, yan ang virtues. Yan ang dahilan kung bakit ka valuable. Hindi lang sa babae, kundi sa society mismo. Pangalawa, intindihin mo ang polarity. Ang attraction ay pinapanganak mula sa differences, hindi similarities. Ang masculine energy ang humihila ng feminine energy papalapit. Kaya ang pinakamalakas na relationships ay nabubuo kapag ang lalaking nakalin sa masculine role niya at ang babae nakalin sa feminine role niya. Pangatlo, bawiin mo ang role mo. Maging leader, maging provider, maging protector, yung nagtiyatsaga, nagdadala ng burden. Hindi ibig sabihin mas mababa ang babae. Ibig sabihin tinatahak mo lang ang role na ginawa para sa'yo ng nature. At kapag ginawa mo yan, rerespetuhin ka ng babae. Gugustuhin ka nila, hinahatak sila ng attraction papalapit sa'yo. At ang huli, huwag mong hayaang i-shame ka ng society para maging neutral. Ang neutral na lalaki ay hindi nirerespeto, hindi nagtatayo ng empire, hindi ina-attract ang babae. Ang masculine na lalaki, yun ang gumagawa nun. Ito ang totoo na ayaw nilang makita mo. Hindi pareho ang lalaki at babae. At dahil doon kailangan natin ang isa't isa. Ang strength ng lalaki at softness ng babae ay hindi magkaaway. Magka-complement sila. Magkasama. Bumubuo sila ng balanse. Magkasama. Bumubuo sila ng buhay. Kaya patayin mo na ang kasinungalingang to. Tigilan mo na ang pagpapanggap na sameness equals equality. Tigilan mo ang paglalaro ng role na hindi para sa'yo. Kasi ang lalaking naniniwala sa kasinungalingan na to nagiging mahina, invisible at madaling palitan. Pero ang lalaking yumayakap sa katotohanan, ang lalaking tumatayo sa tunay niyang nature, yon ang nagiging unstoppable. Number 5. Masculinity is toxic. Buksan mo ang TV, scroll ka sa social media, pumasok ka sa kahit anong classroom sa university. Paulit-ulit mong maririnig yung salitang masculinity is toxic. Isa na to sa pinakapaulit-ulit na kasinungalingan sa modernong mundo. At isa rin sa pinakadelikado kasi tinatamaan nito yung pinakaugat kung ano ang ibig sabihin ng pagiging lalaki. Simple lang ang mensahe nila. Kung assertive ka, agresibo ka raw. Kung competitive ka, oppressive ka. Kung marunong kang manguna, controlling ka. Kung nagpapakita ka ng lakas, toxic ka. Dahan-dahan tinutulak ng society na paniwalaan ng mga lalaki na yung natural nilang pagkatao ay parang sakit. Pero klaruhin natin, hindi masculinity ang toxic. Ang totoong toxic ay ang kahinaan. Yung tinatawag nilang toxic masculinity, hindi yun tunay na masculinity. Ang totoong pagiging lalaki ay tungkol sa lakas, disiplina, tapang, leadership, at responsibilidad. Ang masculinity ang bumubuo ng mga bansa, nagpoprotekta ng pamilya, lumalaban sa digmaan, gumagawa ng yaman, at naglalagay ng kaayusan. Ang sinasabi nilang toxic ay yung mga baluktot na anyo ng pagiging lalaki, yung mga insecure, bayolente na walang dahilan, mayabang na wala namang kakayahan. Hindi masculinity yon, kundi corruption. Pero ito ang problema. Imbes na turuan ng mga lalaki kung paano i-channel ng tama ang masculinity, dinidemonyo na lang nila ito. Bakit? Kasi ang malalakas na lalaki hindi kayang kontrolin. Paulit-ulit kong sinasabi. Isipin mo, ang lalaking buo sa pagiging lalaki niya ay delikado. Hindi sa destructive na paraan, kundi sa liberating na paraan. Hindi siya kayang manipulahin, hindi siya kayang patahimikin. Pinoprotektahan niya ang pamilya niya, tinatanong niya ang otoridad, at ayaw niyang lumuhod sa mga sistemang nangaalipin. At syempre,
Malaking banta yon sa mga nasa kapangyarihan. Kaya anong solusyon ang tinutulak nila? Shame, kahihiyan. Ipapahiya ka nila sa pagiging lalaki. Tatawagin nilang toxic ang strength mo, oppressive ang leadership mo, greedy ang ambition mo, at abusive ang dominance mo. Gusto ka nilang maging malambot. Gusto ka nilang mag-sorry na lalaki ka. At anong resulta? Isang henerasyon ng mahihinang lalaki. Mga lalaking takot magsalita. Mga lalaking tinatago ang gusto nila. Mga lalaking nakaupo lang sa katahimikan. Pinapalit ang sarili nila kasi ayaw nilang matawag na toxic. Pero eto ang totoo. Ang mahihinang lalaki ang hindi nakakapagpatatag ng lipunan. Mahihinang lalaki ang gumugulo sa lipunan. Napatunayan na ng historian, kapag mahina ang mga lalaki, bumabagsak ang lipunan. Nasisira ang pamilya, walang proteksyon ang mga babae, naliligaw ang mga bata, at kapag nawala ang lakas ng pagiging lalaki, pumapasok ang corruption at tyranny. Malalakas na lalaki ang nagtatayo, mahihinang lalaki ang sumisira, ganun lagi ang cycle. Ngayon, usapang psychology. Sa pinaka-core nito, ang masculinity ay tungkol sa polarity, pagbabalanse ng femininity. Ang masculine energy ay kaayusan, direction at protection. Ang feminine energy naman ay nurture, creativity at emotion. Pag magkasama sila, nagkakaroon ng harmony, pero kapag dinidemonyo ang masculinity, nawawala ang polarity. Pag nawawala ang polarity, babagsak ang relationships, nasisira ang pamilya. Ang mga babae, naiwan sa mga lalaking hindi nila kayang respetuhin. At ang mga lalaki, naguguluhan sa role nila sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit maraming modernong lalaki ngayon ay miserable ang buhay. Sinasabihan silang supilin yung mga katangian na talaga namang bumubuo sa kanila bilang lalaki. Pinipilit silang maging nice, gentle, safe, at inoffensive. Iniisip nila ito ang magbibigay sa kanila ng love at respeto. Pero hindi. Ang nakukuha nila, kontempto. Kasi deep down, hindi hinahanap ng mga babae ang mahihinang lalaki. Oo, sinisigaw ng society na gusto nila ng soft men, pero biology ang sumisigaw ng kabaliktaran. Ang gusto nila ay strength, confidence, at direction. Gusto nila ng lalaking kaya nilang sandalan, hindi yung lalaki na sila pa ang sasandalan. Ito ang katotohanan. Hindi toxic ang masculinity. Ang masculinity ay parang gamot. Ito ang nagpapagaling sa sirang lipunan. Ito ang nagpoprotekta sa mahihina. Ito ang nagtutulak sa lalaki para bumangon, manakop at magtayo. Ang totoong toxic ay yung kawalan ng masculinity. Yung absent na ama, yung passive na asawa, yung leader na mahina, yung lalaking walang paninindigan. Yun ang sumisira sa pamilya, yun ang pumapatay ng mga susunod na henerasyon. Ano ang gagawin mo bilang lalaki sa mundong tinatawag kang toxic dahil lang sa kung sino ka? Una, huwag kang mag-sorry. Huwag kang humingi ng tawad dahil lalaki ka. Yung strength mo, yung aggression mo, yung drive mo, hindi yan kahinaan. Yan ang mga tools mo. Hasain mo. Pangalawa, i-channel mo ang masculinity mo sa disiplina. Ang raw aggression ay chaos, pero ang controlled aggression ay power. Gamitin mo ang lakas mo para magtayo, magprotekta at manguna, hindi para manira. Pang-apat, palibutan mo ang sarili mo ng mga lalaking pinapahalagahan ang masculinity. Iron sharpens iron. Kung mahihina ang kasama mo, hihigop ka rin ng kahinaan nila. Pero kung kasama mo ay malalakas na lalaki, mas titibay ka, mas lalakas ka, mas magiging dangerous ka sa tamang paraan. At panghuli, intindihin mo ang role mo. Hindi ka nilagay dito para maging malambot. Hindi ka nilagay dito para manahimik. Nilagay ka dito para magbuhat ng bigat, tiisin ang hirap, magprotekta, manakop, at mag-iwan ng legacy na maririnig pag nawala ka na. Masculinity ang gamot, hindi ang problema. Ang suppression ng masculinity, yun ang problema. Kaya tapusin na ang kasinungalingang to. Huwag kang bibili ng propaganda. Huwag mong paliitin ang sarili mo. Pumasok ka sa buong puwersa ng pagiging lalaki mo. Kasi kapag niyakap ng mga lalaki ang totoong masculinity, umaangat ang lipunan, lumalakas ang pamilya, umaasenso ang babae, tumitibay ang mga anak. At kapag iniwan ng lalaki ang masculinity, babagsak ang lahat. Huwag mong kalimutan to. Ang mga mahihinang lalaki ang toxic. Ang mga malalakas na lalaki ang kaligtasan. Number 6. Good things come to those who wait. Siguro bata ka pa lang narinig mo na to. Maghintay ka lang. Darating din ang magagandang bagay sa mga marunong maghintay. Parang matalino pakinggan, parang may wisdom. Pero sa totoo lang, isa to sa pinakamapanirang payo na tinuturo ng society.
Kasi tinuturuan ka nitong umupo lang habang dumadaan ang buhay sa harap mo. Ito ang totoo. Ang magagandang bagay, hindi dumarating sa mga naghihintay. Dumarating ito sa mga kumukuha. Ang paghihintay ay passive. Ang pagkuha ay active. Ang paghihintay ay nakabase sa pag-asa. Ang pagkuha ay nakabase sa aksyon. Pag naghihintay ka, binibigay mo ang power mo sa swerte, sa timing, sa kapalaran. Pero pag kumukuha ka, nilalagay mo ang destiny sa mga kamay mo mismo. Pero hindi gusto ng society ang mga lalaking kumukuha. Ang gusto nila yung mga lalaki na marunong lang maghintay. Yung pasensyoso, obedient, at tahimik na nakaupo habang yung iilan lang na may ambisyon ang naghahati-hati sa mundo. Yan ang dahilan kung bakit nila pinapakain sa'yo ang kasinungalingang to. Maging tapat tayo. Yung mga lalaking naghihintay lang, namamatay nang walang nakakaalala sa kanila. Yung mga lalaking kumukuha, sila ang nag-iiwan ng pangalan sa kasaysayan. Isipin mo, lahat ng great leaders, innovators, conquerors, hindi lang sila basta umupo at nagdasal na sana kumatok ang opportunity. Sinipa nila yung pinto, hinabol nila ang mga oportunidad, gumawa sila ng oportunidad, pinilit nila ang mundo na pumanig sa kanila. Samantalang yung mga naniwala sa paghihintay, naiwan sila sa dilim ng walang boses, walang halaga, mga nasayang. At tong kasinungalingan na to ay nilalason ang mga lalaki sa 3 paraan. Una, tinuturuan kang maging procrastinator. Instead na kumilos ka ngayon, sinasabi mo, gagawin ko bukas. Hintayin ko muna yung tamang oras. Pero walang tamang oras na dumarating. Lagi kang may dahilan para mag-delay. Laging may excuse, laging may bukas na hindi na dumadating. Pangalawa, pinapatay ang ambisyon mo. Kung naniniwala ka na ang paghihintay ay nagdadala ng reward, bakit ka pa magpupush? Bakit ka pa lalaban? Bakit ka pa magga-grind? Yung paghihintay, binibigyan ng permiso ang mga lalaki para tumigil na lang sa pagiging average, convinced na may darating na maganda. Pangatlo, gumagawa ng entitlement. Ang lalaki na iniisip na deserve nilang makuha ang magagandang bagay dahil matagal silang naghintay. Pero eto ang totoo, hindi binibigyan ng universe ng reward ang patience. Binibigyan nito ng reward ang puwersa. Eto ang harsh reality, hindi papanig ang oras sa'yo. Kada araw na naghihintay ka, talo ka. Nalulugi ka ng enerhiya, ng pagkakataon, ng kabataan. Palaging tumatakbo ang orasan at kahit anong paghihintay mo, hindi ito titigil. Ngayon maliwanag na may pagkakaiba ang waiting at strategic patience. Ang strategic patience ay paghahanda, pagpuposisyon, at pagbuo ng advantage habang gumagalaw ka pa rin. Hindi yun paghihintay, yun ay building. Pero yung nakaupo lang na naghihintay, umaasa, yan ang duwag na nakadisguise bilang virtue. Ngayon pumunta tayo sa psychology. Ang tao ay naka-wired para sa survival, hindi sa success. Gusto ng utak natin yung comfort. Kaya parang safe ang maghintay kasi inaalis nito ang risk na matalo. Kung naghihintay ka, hindi ka matatalo. Pero eto ang catch, hindi ka rin mananalo. Ang aksyon ang kaaway ng comfort, kaya iniiwasan ito ng mga lalaki. Kaya nila kinakapitan ang kasinungalingan. Kasi mas madali, mas ligtas, mas righteous ang maghintay. Samantalang ang pagkuha nakakatakot. Pero yung takot, yan ang dahilan kung bakit totoo ito. Tanungin mo ang sarili mo, kailan ba nakapagpatayo ng kahit ano ang paghihintay? May naitayong empire ba dahil lang may mga lalaking naghintay? May mga lumitaw bang yaman dahil may lalaking nakaupo lang? May lumakas bang pamilya dahil lang may nangarap? Wala, di ba? Lahat ng hinahangaan mo sa mundong to, nandyan kasi may isang taong tumangging maghintay. Kaya ano ang dapat mong gawin bilang lalaki sa mundong sinasabi sa'yo na maghintay lang? Una, patayin ang victim mindset. Huwag kang maniwala na may utang ang mundo sa'yo. Walang darating. Walang magbibigay ng buhay na gusto mo. Pangalawa, atakihin mo ang oras. Tigilan ang paghihintay ng perfect moment. Wala yon. Ang tanging perfect moment ay ngayon. Bawat araw na sinasayang mo, araw na ninanakaw sa future mo. Pangatlo, kumilos ng agresibo. Ano man ang goal mo, pera, fitness, babae, freedom, habulin mo na may urgency. Huwag dahan-dahan. Huwag nagdadalawang isip. Move fast, fail fast, learn fast. Pang-apat, maging relentless. Hindi sapat na kumuha ka lang ng minsan. Dapat tuloy-tuloy. Tuloy ang pag-push. Pilitin mong sumunod sa'yo ang realidad. Kasi ang buhay rumerespeto lang sa mga lalaking hindi umaatras. At panghuli, adopt the mindset of inevitability. Tigilan ang pag-iisip ng kung,
Simulan mong mag-isip ng kailan. Hindi kung magtatagumpay ako, kundi kailan ako magtatagumpay. Kasi hindi ako titigil hanggang mangyari yon. Yan ang paraan para baguhin mo ang destiny mo. Intindihin mo to. Ang paghihintay ay pagsuko. Ang aksyon ay kapangyarihan. Ang lalaking naghihintay ng magagandang bagay ay namamatay na puno ng regret. Ang lalaking kumukuha siya ang gumagawa ng magagandang bagay. Kaya patayin mo na ang kasinungalingang to. Tigilan mo na ang paghihintay na bigyan ka ng reward ng buhay. Walang utang ang buhay sa'yo. Ikaw ang may utang sa sarili mo. At ang tanging paraan para makuha yon ay bumangon, gumalaw, at kunin kung ano ang para sa'yo. Ikaw, kung bukas talaga ang mga mata mo, ano sa tingin mo ang mga kasinungalingan na tinanim sa atin ng society para paniwalaan natin? Sabihin mo naman sa comment section para malaman din ng iba. Magtulungan tayo. Hanggang dito na lang muna tayo. Huwag mo kalimutan pindutin ang like button at mag-subscribe. Maraming salamat sa pakikinig.